I got my license class 1 last winter. I am so lucky that I have an opportunity to learn during winter times, which is the worst time in Canada. So I learned a lot of things, very valued stuff things. I learned how to drive in snow. Yes, sir, that's a good question actually. By the way, I would like to thank you guys for giving me this opportunity to be a part of your hiring process, and I'm hoping that you give me a chance. Although I'm a new driver, I got my license class 1 last winter. I am so lucky that I have an opportunity to learn during winter times, which is the worst time in Canada. So I learned a lot of things, very valued stuff things. I learned how to drive in snow, and then to being follow safety protocols during winters, because winter is very slippery. So I learned a lot of stuff, very valuable stuff. Like, of course, during my MELT driving training class at the TCC training school, I learned how to daily inspection, very important, pre-trip and post-trip. At the same time, I learned how to inspect the engine bay, the suspension, the air system, the trailer, everything. And then in-cab inspection, and also I learned how to couple and uncoupling the trailers, and of course the parking. And as I've said, I'm a new truck driver, even though I don't have a long or huge experience, but I am proud to myself, I would say, because I passed my road test in second attempt only. So I am very proud myself, because what I did, because I took it seriously, my homework, my assignment, because I want to be a truck driver someday. Well, yes sir, well, I'm hoping that you give me a chance, like I said before, and you'll never regret if you give me a chance, because I'll do my best to perform and represent your company, sir. Thank you, sir. Have a good day. Bye-bye. That's it, kabayan. Thank you, Lord. I hope, kabayan, na na-satisfied yung employer. I hope na nagawa ko ng maayos ang aking interview. Nag-prepare naman ako. Sana sumapat sa kanilang, standard. Kasi wala tayong experience eh. Kaya ginalingan ko na lang dun sa sa aking mga, alam mo yun, mga transferable skills na maaari nating i-apply sa pag-perform ng trabaho as a truck driver. So, yung employer na yung kabayan ay sa New Brunswick pala yun. New Brunswick yung employer na yun. Kasi kabayan, bukas na po, August 8, magtatapos ang aking kontrata. Tomorrow is my last day. So, thank you, Lord. Although nakahang pa yung decision, but thank you, Lord. I got permission to stay in Canada for at least 1 year. Thank you, Lord. Everything is, answered prayers. All my prayers is being answered talaga. Napakabuti ng Diyos, kabayan. Last minute, lahat ng mga ipinagdadasal ko, lahat ng mga problema, I lift up to the Lord. And then, my answer is prayer, kabayan. So, wala naman tayo ibang maaasahan. Kasi dito sa Canada talaga, kabayan, kapag wala kang mga backer, kakilala, ay mahirap makapasok. Lalong-lalo na sa kagaya ko, baguhan, walang experience. So, buti na lang, merong kakilala doon. Kababayan ko sa Davao, So, sa Facebook lang kami nag-meet,
So, ayun, ginawa ko siyang reference. Pero still, we have to do our job. Nag-research po ako, you know. Pinag-aralan ko yung mga questions. At sana masatisfied yung employer, ano. Kasi nga, hanggang August 31st na lang ako dito sa apartment. Kailangan ko nang lisanin ang apartment. Ngayon, kapag hindi, well, fingers crossed, ano? Pero may tiwala tayo sa Diyos. Ano ang ating faith? Sarado ang ating faith sa Diyos, ano? But, worst case scenario, kapag hindi naman loobin ng Diyos na ibigay sa atin yung ating minimiti, siguro maghanap-hanap na ako dito sa tabi-tabi. Well, ganun talaga, ano? Well, dahil nga meron pa akong 1 taon na pwedeng manatili dito sa Canada, so sulitin ko na lang siguro yun. Hanap-hanap ng ibang employer. May isang option naman ako. Babalik ako bilang isang senior parts advisor sa mga car or automotive dealership. Pero ang problema kasi doon ay medyo mahirap yung pathway, papuntang PR pathway, ano. Limited. Lalo na sa RCEP ngayon, dito sa Sudbury ay parang wala yung sales or kasi sa parts kasi more on sales yung kabayan, eh. Sales. Kasi sana kung technician tayo, no? Nasa trades category tayo, kaso hindi. Yung parts advisor ay nasa ano yan? Nasa sales na kategorya. So sa RCEP, walang sales kabayan. Pero sa ibang probinsya, meron naman. So yun nga, kailangan natin lumipat kung gusto natin mag-apply doon. At maaari naman, kasi meron ako 1 taon, pinayagan ako 1 taon na mag-stay dito sa Canada. So, yun, fingers crossed kabayan, ano. I am claiming naman na simple kasi kapag magdadasal tayo, i-claim din natin na makukuha natin yung minimiti natin, yung pinagdadasal natin na trabaho, ano. So ayun, ako'y babalik muna sa trabaho. Nag-undertime lang ako ngayon, eh. Bukas, last day ko na. Next week, sinabi ko nga sa employer nga, ready to join na ako. Kung gusto nyo. Okay? Kaya, next week, magbalot-balot na ako dito. Binibenta ko na ibang gamit. So far, 2 pa lang nabenta, yung sofa sa yung dining table, ano. Maraming nag-i-inquire, pero kuripot. 50% na nga halos, eh. Sobra sa 50% na nga, binabarat pa. So ayun kabayan, hanggang dito na lamang, ano. That's from Dad's Info TV. Salamat sa mga sa mga nag-comment sa last video natin. Salamat sa iyong mga advice. Binabalyo po natin lahat yan, binabasa ko po lahat yan, ano. So hanggang dito na lamang. This is Dad's from Dad's Info TV. See you soon. Shukran.